Magandang araw mga kaibigan at mga kabataan. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang usapang pag-ibig at inspirasyon ng mga kabataan. Ako si Jassy Rose Camalio at aking mga kasama ngayon ay si Ryan. Hi, ako po si Ryan P. Guardario from Masibulig Integrated School po. At sa sunod Justin. naman po ay si Justin po. Hello everyone, good afternoon. My name is Justin Angelo Pismaner and I am thrilled and excited to talk about especially ang pag-ibig which is very common in our teenagers nowadays. Kuya Akim? Hello everyone. Pero medyo natatawa ko sa topic natin ngayon kasi ewan ko ba kung makaka-relate kami ni Mel. Kasi sabi nga nila no, ang kalambagay nila ay ang pag-ibig o Valentine's Day o yung gano'n ay hindi naman para sa mag-jowa, kundi para sa mag-friendship. Nandito kami kasama aking, of course, my long time friend, of course, si Ate Meryl Nino. Hi ka naman, Day. Yes, hello everyone! Hello sa mga kabataan nating nanonood muli sa Kalambag. At very excited sa topic natin ngayon, which is Valentine's Day. At syempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig. Syempre, kasama din natin ang advisor ng Federation Officers. Tama. Nandyan Hello. si Ma'am Maiko. Ayan, Yes. take it away, Ma'am Maiko. Yes, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, Jassy, Ryan, Justine, Akim, and Meryl. I'm happy to be here with you. And good afternoon din sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream. So bago ang lahat, sa ating mga viewers, paki-like, comment, and share po sa ating live para mas malayo pa po ang ating maabot, ang ating kalambag. Jassy? So ayun guys, mga kabataan. So kamusta nga ba ang naging Valentine's Day ninyo, ate kuya? Ikaw din. Kumusta ang Valentine's Day? So far naman, duty ko niyan dahil nga ayun, nakaready ako ng lesson plan, walang magawa mga estudyante ko, magkaklase tayo. Pero yun nga, no, hindi naman dahil doon, pinagbigyan ko naman din sila yung ibang mga sections na mag-celebrate ng Valentine's Day. Kasi kung matatandaan nyo, mga bata dito sa Kidapawan City ay nagkaroon ng suspension na kung saan hanggang half day lang yung klase natin at instead na alauna ata, ginawa namin 10:30 o 10 o'clock yung celebration ng mga bata. Ayun, sila, may mga jail booth ba dyan? Ano ba yun? Wedding booth, photo booth. Pero hindi kami pwedeng sumali kasi nga, intern po kami at bawal yun sa, bawal yun sa code of ethics namin. No? Kaya hinayaan namin ang mga bata na magsaya. At kapag masaya yung mga bata, masaya na rin kami dahil nga sa Kidapawan, bata ang number one. Ikaw naman, Meryl. Yeah, sa akin naman, dahil tapos na ako sa internship, so So pwede na. hindi rin. Actually, nasa bahay lang ako noon. So, Oo. ayun, nagsimula ang araw na gumising ako, mayroon ng rose sa bedside ko. So, bigay pala ng daddy ko. So, ayun, very heartwarming ang simula ng araw ko ng Valentine's. And then, natapos siya na nag-dinner kami sama-sama, sabay-sabay ng family ko. So, yun yung Valentine's ko for this year with family, like the other years. Kasi ako, na kami ni Meryl is wala pa kaming hindi kami into relationships dalawa. So, ayun, enjoy life lang muna or in our career. So, kayo naman kaya, sige, sino unahin natin dahil Si Ryan. Sige, si Ryan. Para sa akin, ang Valentine's Day ko is masaya. Kasi marami kaming napasaya na tao, especially sa school. Kasi every Valentine's Day, meron kasi kaming program sa aming school which is connected sa mga pag-ibig, mga confess, yun. So, masaya kami dahil may napasaya kami mga tao. At hindi naman lahat ng mga tao na naka-attend ng activity na yun is masaya. Mayroon ding mga nalungkot kasi may na friend zone. Real talk lang yan. May na friend zone and may busted. So, ayun lang. Hey, Justin Justin. naman. Sige, so sa Valentine's Day po is hindi ako naka-celebrate sa school
because we are having immersion. Specifically, I was assigned to Perez Elementary School, which I deal with children. And because of that, even though hindi po yung mga classmate ko yung nakadeal ko, but the children itself is, makikita mo yung mga smiles nila, and uh, uh, from that smiles of those children is mafe-feel mo talaga yung Valentine's. Balik sa'yo, Jassy. Hindi, wait lang. Kay ma'am naman. Ma'am, kamusta po ang Valentine's ninyo? Yeah. Family celebration. So, since wala din dito yung husband ko, I didn't receive flowers from him. Pero hindi naman siya masyadong, kumbaga, I look forward to every Valentine's. Kasi para sa akin, parang sayang lang yung bibili na bulaklak. Diba? Bigay lang sa akin yung pera. But we spend it with my children, yung mga kapatid. And Valentine's Day kasi February 14, may concert dito sa May Pilot, diba? Na pumunta si Barbie and sino ba yun? Nella. Ay, hindi. Yeah, Nella. yung bahay kasi namin is nasa gilid lang ng Quezon City Pilot Elementary School. So medyo naging masaya yung street dito, naging masaya yung celebration na extra special dahil dun sa pa-concert yun. So yun lang nangyari sa Valentine's Day ko. Yes, Ryan? Sa next question. Okay. Justin, baka may tanong ka, Justin. Wala naman. I don't have. Sige. I have question. Para sa'yo, ano ang pag-ibig? Sige, mag-start tayo kay Kuya Akin. Ala. Ayun. Ayun, no, tawag dito. Pag sabi natin pag-ibig, usually sa mga netizens ngayon o sa mga kabataan, pag-ibig sa jowa agad yung pumapasok. But for me kasi, once pag-ibig kasi, for me, giving back the kindness to the community is a way also to show your love, no? Kasi nga, di ba, naalala ko yung sinabi ni Miss Cara David na kapag mabait ka sa kapwa mo, mabait din ang mundo sa'yo. And yun lagi kong ginagawa. At kaya din ako nandito sa Kalambag, no, para hindi lamang mag-spread ng awareness sa kung anumang issue na tinatalakay natin sa bawat episode, as well as in this way, I could take care all of you, mga kabataan na gustong matuto. And of course, yan, para sa akin, ang pag-ibig sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Ikaw naman, Daenerys, ano sa iyong love? Well, sa akin naman yung love, mas take ko siya into a reflective na parang perspective. So, more on yung gusto ko bigyan ng emphasis, yung self-love. So, karamihan din kasi sa mga kabataan, especially growing up, no, nai-insecure sila sa sarili nila, no? Ang dami nilang, lalo na kapag sa school, di ba, parang i-compare nila yung sarili nila sa classmates nila, ganun, and they feel insecure about themselves. So, ayun, yung sa akin, yung love is parang embracing yourself, no? Kung sino ka, no? Hindi kung ano yung tingin mo wala sa iyo na meron sa iba. Yung parang kung ano ka, in-embrace mo, tsaka minamahal mo, no? Hindi mo siya tinitingnan na weakness, no? But it is actually a strength and something that makes you unique from other people. So, yun yung pag-ibig para sa akin naman. More on self-love. Sige, sino naman kaya sunod ay? Sige, si Jazzy. Para sa'yo, ano yung pag-ibig? So, para sa akin, ang pag-ibig is not only para sa mga magjowa, but for me, pag-ibig is for everyone. Ganon. And just like what Ate Mariel said, na ina-emphasize niya, para sa kanya, ang pag-ibig is self-love. Ganon din yung sa akin. Kasi pag bigay ng bigay ka sa isang tao, nauubos ka. Tapos, yan lang, gawin mo priority din yung sarili mo para hindi naman para ang iba lang ang makadama ng pagmamahal, pati naman ang sarili mo. Yan lang. Yeah. Yes, Ryan? Yeah. Sige. Nandyan pa ba si Ryan?
Nawala po ata si Ryan. Sige, si Justin na Okay. lang kaya. Sige, Justin. Justin. Sige, ang pag-ibig po para sa akin, katulad nga ng sinabi ni Jassy, hindi lang to sa mga girlfriend or boyfriend. Kagaya ko po, I spend my Valentine's Day with my family along with those children in elementary school, which I am very overwhelmed because I can see their smile po, and I think that's the best day po na, or that pag-ibig word can be expressed in that po, in that situation, because not only for those boyfriend and girlfriend nor others, but also you can have Valentine's Day with your family and of course children. Sige, ikaw naman po, Ma'am Micah. Yeah, so ang gandang pakinggan, no, may different perceptions kayo ng love. Para sa akin naman, love is commitment. Yes, so pag mayroong commitment sa love, everything else will follow. That's for me. Pag mayroong Mhm. commitment sa love, there's loyalty. Pag may commitment sa love, there's faithfulness. Pag may commitment sa love, may respect, may effort, and others. So, pag walang commitment sa love, parang hindi strong yung foundation ng pag-ibig. That's my opinion. And, yun nga, hindi ganun ka-strong. Hindi lang din siya applicable sa relationship na love. Pwede din sa inyo as student leaders. You love being a student leader, di ba? You love to become a president sa inyong school. Pero pag wala kayong commitment, you won't do efforts na maging effective. You won't do extra activities para sa kabataan. Di kayo mag-iisip. Parang andun lang kayo sa posisyon without, parang hindi siya impactful yung pagiging president niyo sa school. So, for me, kailangan pag merong pag-ibig, kasunod niyan is commitment. 'Di ba? So, let's ask this time the opinion of Ryan. For you, Ryan, what is love? Para sa akin po, when we say pag-ibig kasi, ito ay pagmamahal na nagdudulot ng kasiyahan po, kaligayahan at inspirasyon. Sa pag-ibig kasi para sa akin, mararamdaman natin na hindi tayo nag-iisa at mayroon tayong purpose dito sa ating buhay. When we say pag-ibig, mas madami po siyang like pamilya, kaibigan, or romantic na relationship. Pero pag-usapan natin itong romantic kasi ito yung connected sa ating topic ngayon. Pag sinabi kasing romantic, kailangan nating magkaroon ng pag-unawa, pagtitiwala, maging honest, at bigyang halaga ang isa't isa. Para sa akin, ang pag-ibig is nagbibigay inspirasyon sa ating mga kabataan. Yun naman po. Tanong ko lang po is, sa ating mga kabataan, paano ba natin masasabi na pag-ibig ang nararamdaman mo at hindi infatuation? Jassy? Ako, Ano? Ako. masasabi kong pag-ibig ang aking nararamdaman at hindi infatuation. Pag siguro mag-start tayo sa pinaka-basic na tanong, pag masaya ka pinaka-basic na sagot, which is, pag masaya ka sa isang tao, yung sayang genuine talaga. Ganun. Kay Justin naman. Justin, wala siguro ang Ikaw, Justin. 6. Si Kuya Aki muna. Sige, pero mas okay yata na mas mauna si Day Meryl pagdating dyan. Kasi, kumbaga, mas experienceado si Meryl tungkol dyan. Kasi nga, di ba, future psychologist to siya. Sige, go ahead, Day. Actually, di rin ako sure sa isasagot ko kasi, ano ba? Hindi pa kasi kami parang hindi pa kami nagka-relationship. Oo. So, siguro based on my understanding na lang, yung kaibahan ng love tsaka infatuation, tama ba? Pwede na rin tayo masabi natin. Okay, sige. So, siguro sa akin, masasabi mo talaga na love kapag towards another person to, no? Kapag
kapag tanggap mo siya kung sino siya, hindi yung kapag may pinakita siya na ayaw mo, nato-turn off ka na. So, kung siguro gano'n, parang infatuation lang siya, hindi mo siya tanggap kung sino talaga siya with all, mga hindi mo gusto na ginagawa niya, 'no? Kasi gano'n naman talaga yung isang tao, 'di ba? May mga ginagawa naman talaga siya na hindi natin gusto all the time. But dahil sila yun, we learn to accept them and love them for who they are or what they do. So, yun yung tingin ko na difference ng love tsaka infatuation. Kapag masasabi natin na love na siya kapag kaya na natin tumingin past the mistakes, past the imperfections na tinatawag, no? So, yun para sa akin. How about you, Dayan? Kasi nga, dagdagan ko lang sa'yo, yung parang lagi nilang sinasabi na tawag na to yung parang sa kasal yata ito, till death do us part, yung parang mga ganon, tapos yung for better and for worse, dapat daw mo siya, tanggap mo siya. Kasi, okay, based on personal experience din kasi minsan kasi sa atin, may siniset the perfect guy, sino ba si Mr. Right na yan, chuchu. Parang lahat ng yan na infatuation lang yun. Kasi, parang doon sa movie na Barbie, na talagang si Ken, talagang naghanap siya ng perfect hulma na gusto niya, but hindi lang talaga yung love. Kasi kung love mo yung tao, maging sino man siya, sabi ni Meryl, tanggap mo siya kung ano man yun siya. Kasi nga, lahat naman tayo, meron naman tayong mga bad sides, no? At kabila man yan ay tanggap mo pa rin siya. Kumbaga, mahalaga yun na talagang maramdaman mo na iba rin kasi, ewan ko ba, basta sa mga matatanda lang to na iba talaga yung love na talaga unconditional, yung sabi nila na walang hiningi ka pa. Talagang darating lang sa'yo na hindi mo lang inaasahan. So, maybe hintayin na lang natin yung para sa atin. Kay Ma'am Maiko, baka dumating na na. Yan. Oh, Of sige. course, kasi Mary, I already found love. Sana all! Sana all. Dadating din yan sa inyo, guys. Bata pa kayo. And wag niyo yung malaliin, okay? So, I agree dun sa sinabi ninyo, no? Ibalik ko lang yung sinabi ko kanina na love is commitment. Pag walang commitment, that's not love. Okay? Pag may condition, that's not love. Love is unconditional. And then, yung sinabi din ni Meryl na love is not only for perfection. Pagtanggap mo na yung imperfections niya, love na yon. Pero pagtanaw ni mo, pagkita mo sa crush mo na, ay, bungkag man iyang buhok karon, parang na-discourage ka na, that's infatuation, that's not love. Diba? Kailangan, if you accept the imperfections of that person, that's already love. And temporary lang yung infatuation, temporary lang, mabilis mawala. Yun nga, pag nakita mo na yung bad sides niya, yung imperfections niya, then na-discourage ka na, hindi yun love. That's only infatuation. Yun. So, maraming indications, kailangan, at saka long process din bago mo anong sabi dyan, bago mo ma-prove na love talaga yon. But sometimes, like sa inyong age siguro, sa age ninyo na parang pa masyado, marupok pagdating sa pag-ibig na minsan you feel, ay, love na talaga ito. Like, siya na yun, ang akong minyoon, or I'll get married na. Hindi ganon kadali sabihin yung mga ganong bagay. Okay? So, kailangan, you have to give more proof pa, or you have to, anong tawag doon, kailangan mong patunayan pa ng maraming beses bago mo masabi na love talaga and hindi infatuation. Okay? At wag mag-stick sa infatuation lang. Wag. Kasi nga crush mo siya. So, sige na lang. Go na lang kasi crush ko. Do not, yes. Wag mag-settle for less pagdating sa pag-ibig. Okay? And you all deserve the best pagdating sa pag-ibig. So, do not settle for less. Tama ba ako? Tama po. Who agrees?
Yes, Yes. kami. Yes, ma'am. Okay. How about si Justin? So, masasabi ko po na infatuation ang isang tao because he loved that person based on a specific criteria. Like, maganda siya, matalino siya, and for my own perceptions, different siya sa pag-ibig because pag-ibig itself is a two-way traffic which a couple has ups and downs, but through the days, they overcome those challenges po. As well as ang pag-ibig po ay may commitment as well as consistency. Di kagaya ng infatuation po na kumbaga love mo lang siya because maganda siya, matalino siya, and kukupas din yun at mawawala. Yun lang po. Balik sa'yo, Ryan. Okay. Para sa akin naman, magsi-share ako ha. Para sa akin naman is ang infatuation, tama yung sinabi ni Justin. Naka-base lang siya sa specific na characteristic ng isang tao. Halimbawa, maganda yung isang babae. Sabi mo na crush ko siya kasi maganda siya. So, yun ang halimbawa ng infatuation. Ang infatuation rin is madaling mawala. Sabi ni Ma'am Maiko, tama yan. Madaling mawala ang infatuation. Sa kabilang banda naman, ang pag-ibig is yung real love is panghabang buhay na. Tama yan. Ang infatuation ay madalas na puno ng matinding emosyon. So emotion lang siya at pagbabago. Sa pag-ibig kasi ay mas steady at may kasamang pag-unawa at pagtanggap sa lahat. So sa pag-ibig kasi kailangan nating tanggapin kung ano ang kanyang ugali, kanyang gusto sa buhay, at kailangan natin ring mag-set ng boundaries para hindi maging toxic ang isang relationship. So, yun lang. Si Jassy, may tanong ka pa ba, Jassy? Yes, oo. Para sa mga kabataan, totoo bang pag tayo ay umiibig ay mas madalas tayong magpadala sa emosyon kaysa sa isip? Sino gustong sumagot? Sige, si Mary na lang kaya. Sige. Alam ko kaya nasabi ko kaya, di ba, gusto mo yung tanong na yan. Oo, kasi parang program flow natin, parang nakuha yung attention ko sa question na to. Kasi maganda, parang poetic siya actually. Oo. So, pagkabataan kasi, going back to the question, no? Pagkabataan, usually, andun pa tayo sa point na nagmamature, no? So, hindi pa ganun kabuo yung pag-iisip natin or discernment when it comes to love. So, siguro, hindi naman siya applicable sa lahat, no? May iba naman na talagang pinag-iisipan or may iba din na parang bugso ng damdamin lang, no? Sa tingin ko talaga iba-iba siya, iba-iba for every experience. Kasi may iba naman na yung tinatawag nilang high school love, no? Maganda na yung mga stories na yun na sila nung high school tapos hanggang sa lumaki naging sila na talaga until tumanda sila. But some, no, na until tumanda na sila, doon pa nila nakita yung true love nila. Pero in terms of kabataan, yun nga, gaya ng sinabi ko, para sa akin iba-iba talaga. May iba na talagang pinag-iisipan, tsaka may iba na parang pinapairal yung bugso ng damdamin. But what's important, no, either gamitin mo yung isipan mo or yung puso mo, ang pinaka-importante is may guidance ka talaga ng kung hindi man ang parents mo, teachers, guidance counselors, no? Basta kung sino man na makakapagbigay ng advice sa iyo kasi ayun nga, andun pa tayo sa stage ng maturity. So, hindi pa natin nakikita yung bigger picture. So, kung may gagawin man tayong mga decision, no, it's important na mag-consult din tayo sa mga adult para humingi ng advice or guidance. Kasi bilang mga kabataan, hindi pa natin kaya tumayo sa sarili nating mga paa, di ba? Hindi naman talaga natin mag-deny yun. So, parang umaasa pa rin tayo sa mga magulang natin. So, dahil umaasa pa tayo sa kanila,
when we are making decisions, importante din siguro na mag-seek din tayo sa kanila ng advice or guidance. So, yeah. Or kung hindi man sa mga magulang, kasi some families, no, especially Filipino families, parang nagkakahiyaan pagdating sa topic ng love or relationship. So, kung hindi man sa mga magulang, basta mas nakakatanda. Di ba, Daya? Oo, dahil tapos tawag nito, especially yung hindi naman sa hindi lang dito sa umiibig lang din, yung mga naging sawi din sa pag-ibig, yung mga heartbroken, gano'n. Kadalasan talaga niyan, bukso ng damdamin, no? Kung ano pumapasok sa isip nila, kung anong gagawin, gano'n, Yes. chuchu-chuchu. Tapos ang ending niyan, kumbaga, ano tawag nito, nauuwi sa kasawian ba yan o sa pagkabigo, gano'n. Kaya nga sabi sa kasabihan na yung too much love will kill you, no? Na talagang minsan talaga na yung feeling na na-heartbroken tayo kasi nga ramdam natin na nasa kanya lang yung mundo natin, siya lang nagpapaikot ng mundo natin. Ay naku, ganon. So sana naman, no, sabi nga ni Meryl, ano, na magpa-consult kayo o kung may mga kaibigan na pinagkakatiwalaan, basta sa tamang tao kayo humingi ng tulong ay magagabayan at magagabayan nila kayo. Kasi ngayon pa lang, ang mental health cases ngayon, yung mental health issue is talagang global issues na na kinakarap natin. Na nauuwi sa depression, sad to say, sorry for this ha, pero talagang meron talagang case talaga na umabot sa suicide. So dapat hindi na ito mangyari pa, and of course tayo mga kabataan sa Kalambag, tayo mga student leader, sana na maging daan tayo para sagpuin ito. At higit sa lahat, kung meron man kayong mga klase na heartbroken, ayun, matutunan natin na pakinggan sila. Yes. Sino kaya sunod tayo? Si, Um, Pakinggan naman natin si Ryan. si Ryan, sige. Sige po. Para sa akin po is pag-ibig ng mga kabataan ngayon is reality tayo. Nakadepende sila sa kanilang emosyon po. At minsan mas pinapairal nila ang puso kaysa sa isip po. Dahil sa kanilang kabataan, maaring kulang pa sila sa karanasan. So, di pa natin masabi na mature enough na sila para pumasok sa ganyang pag-ibig. So, kadalasan may nagagawa talaga tayong mga mali. So, madalas itong nagiging dahilan ng mga masayang alaalang hindi nila makakalimutan. So, ang pag-ibig is makapagbibigay rin ng kaligayahan sa isang tao kung ito ay tama. Ngunit hindi ibig sabihin na laging emosyon lamang ang pinapairal ng mga kabataan. So, hindi dapat emosyon lang ang pinapairal ng mga kabataan ngayon. Dapat ginagamit rin nila ang kanilang pag-iisip para makadesisyon sila ng maayos. How about you, Justin? So, thank you, Ryan. So, first and foremost po, sa na-observe ko sa mga teenagers nowadays is if they are in a relationship is binubuhos nila lahat. Kumbaga, hindi na po sila nagtitira sa kanilang sarili. In which, in the end of the day po, pag nag-separate po yung isang couple is, that specific person po is mawawalan and feeling niya down na siya po. And I think that is one of the most example po na pinapairal ang emosyon rather than pag-iisip po. So, sometimes in a relationship po, we always think if this goes well, if that goes not. Kumbaga, i-consider po natin yung mga pros and cons as well as kung maaapektuhan ba yung mga emosyon natin in that specific relationship. Kumbaga, pag nakaisip na tayo is we know how to cope up with the challenges and problems and we can make a solution for it po. So, how about Ma'am Maiko po? Yeah. Okay. So, I agree sa lahat. I mean, good thing na may mga ganun kayong thoughts, no? Na iniisip na minsan, kayo talaga mga kabataan, you tend to be very impulsive in decision making, right? Mas inuuna niyo yung puso kaysa sa isip. Kaya nga marami tayong cases of ano ba yun? Yung bata pa lang nagli-live in na,
Kasi feeling nila yun yung tamang gawin kasi gustong-gusto na nila yung isa't isa. Hindi ginamit yung isip na hindi madaling pasukin yung pag-aasawa. Hindi talaga ganun kadali. Kaya nga, at your age, when you enter in love or in a relationship, kailangan meron talaga kayong guidance from the adults, from your parents, from your guardian. If you, hindi naman siya masamang pasukin kasi normal lang naman talaga yan, di ba? Kasi kahit ako nga napagdaanan ko yan at your age, mag-love life din. Pero kailangan may guidance kasi sa ganong edad, hindi pa natin masyadong alam kung anong tama ang gawin at yung mali ang alam natin na tama ito, mali ito, but we always choose our emotion than our mind. So kahit mali yung gagawin, ginagawa pa rin kasi mas nangingibabaw yung emotion kaysa sa pag-iisip. So kailangan yun, may guidance kayo. Yun talaga ang pinaka-importante sa edad ninyo. You have the guidance in all aspect. Sabi nga ni Justin, yung iba sa sobrang give sa love, nung naghiwalay na, hindi na nakayang i-handle yung situation. Kaya nangyayari yun, nagsiswisa, I don't know kung tama bang sabihin, basta dumadating sa ganung point kasi hindi pa kayang i-handle yung situation. Pag dumating na yung ganung sitwasyon na naghiwalay na, syempre, bata ka pa. So, sinunod mo lang lahat is yung emotions mo. Plus, wala ka pang guidance. So, yun ganun talaga ang mangyayari. Okay? So, sana yung mga sinabi ninyo ngayon, i-apply nyo sa inyong sarili at i-ano nyo din, give awareness din sa ibang kabataan na kagaya ninyo. Di ba, Jessie? Yes. Yeah. Okay, Justin. Mhm. Ah, paano mo malalaman kung seryoso talaga sa'yo ang isang tao o trip ka lang niya, Jassy? Okay, so ako ang mauna. So, merong mga, pag trip ka lang ng isang tao, merong mga senyales yan eh. Number one doon yung inconsistency, pag hindi siya consistent. At pag seryoso naman siya is makikita mong pinapahalagahan niya yung oras pag magkasama kayo, may effort siyang ginagawa, at intact yung komunikasyon ninyo, ganon. Tapos, genuine na nagpapakita ng pag-aalaga o pag-care. Tapos, nire-respeto yung boundaries, at saka sa pangako at mga plano, ganon. Parang, pag yung isang tao, nakikita mo siya kasama sa future mo, ganon. Yun yung mga senyales pag seryoso. Pero pag sinabing trip ka lang niya, siguro makikita mong inconsistent siya, ganon. At parang panandali ang libangan ng, kumbaga. Ganon. Okay. Ikaw, Ryan. Sige, ako naman. Sige. Para sa akin, no, is malalaman natin kung trip ka lang ng isang tao kapag lumalapit lang siya sa iyo pag mayroon siyang kailangan. Like, may pinapagawa siya sa iyo, ginagamit ka lang niya para ma-comply itong project na to. So, yan lang po ang para sa akin. How about you, Kuya Akim? Actually, binulog ko kay Meryl dahil wala chicken. Ano ito eh. Pero galit ka wala. Parang, siguro way back when I was in grade 9, na-experience ko yun. Parang, yung parang trip lang. Siyempre tayo asang-asa rin ako dati. Ang ending wala pala. Yung parang sinabi sa'yo na may pila na because tapos ang ending wala pala. So, ayun, parang natuto na rin ako doon na tawag nito, wag basta-basta magpapadala. Kasi nga, syempre parang medyo adult naman din tayo medyo. And of course, di na tayo marupok pa. So, dapat matutunan natin no, na maging matapang din pagdating sa love. And of course, maprotektahan yung sarili natin. Yung, especially yung heart natin. No? Tama, agree ako dun kay
di ko na dagdagan pa kasi sakto na yun kay ano sa akin eh, kay Just saka kay Ryan. So, yung sa akin lang ano, kasi na-experience ko rin yan. Kaya ayun, pero di ko na-experience sa yung ano, yung nikawan ka nun kasi di ko pa yun na ano, wala, di pa ako dumaan sa ganung level. Pero gayon naman ang ending, no. Ayun, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong tawag dito sa mga, huwag natin paglaruan yung ano, yung puso ng ibang tao. At huwag din nating hayaan na paglaruan din tayo ng ibang tao. Kasi nga, ginawa tayo ng mga magulang natin na may pagmamahal, kahit irespeto o igalang natin ang bawat isa na may pagmamahal. Ikaw ba, Meryl, baka may experience ka dyan? Sa akin naman, no, well, from a perspective na babae, no. So, sa high school talaga, no, laganap na yan yung mga, di ba? May mga ganun na talaga pag high school eh. Hindi talaga maiiwasan. Nagpapabulong na, "Uy, crush ka nung kaibigan ko." Ganon. Parang pinapapass the message, di ba? Experience yan ng karamihan. So, yung sa akin naman, masasabi na, ano yun, totoo? Mhm. O, totoo. Hindi trip-trip lang. Kapag nire-respect yung boundaries mo. Kasi for example, for me, kapag may ganun ng mga instance, I always make it clear na study first talaga ako, no? Hindi, as cheesy as it may sound, talagang gusto ko talaga muna makatapos ng pag-aaral bago pumasok sa isang relationship. So, doon pa lang, yun na yung boundary ko, no? Sinaset ko ahead of time before magkaroon pa ng expectations, etc. So, first and foremost, set your boundary. And doon mo malalaman na seryoso yung tao kapag Yes. nirespeto niya yung boundary na yun. And tayo naman, no, either babae ka man or lalaki, you can set your own boundary. And importante na we don't compromise that boundary para lang sa isang tao. No? Hindi siya maganda na parang, ano ba, parang binibreak mo yung boundary mo para lang magkatuluyan kayo or ganun. Kasi parang with that, nabe-break na din yung pagkatao mo, yung values mo. Kasi, ayun, ina-adjust mo para lang sa taong yun. So, importante na mag-set tayo ng boundaries, no? And hintay lang talaga, no? Kung yung crush natin hindi, Hindi tayo crush ka. kung yung crush natin ay parang bine-break na yung yung boundaries natin, then hintay ka lang kasi for sure may darating at darating din talaga na magrerespeto ng boundary mo. Don't settle for those kind of people na kailangan mo pang i-change yung values mo, yung boundaries mo para ma-cater yung mga gusto nila, no? Halimbawa, gusto nila magka-relationship with you ngayon agad. Tapos gusto mo after mag-aaral pa. So, hintay ka lang. Yun talaga masasabi ko, hintay lang. Kasi yun din ginagawa ko, naghihintay. Pero at least sa'yo may nagparamdam, sa akin wala. Kasi yung pagkakaiba naming dalawa. Parang gustong-gusto na ni Akim siguro na may magparandam. Ready na ako! Huwag muna, tapusin mo ng internship. No. At least may may nag-set din ng boundary si Akim. Yes. Yes, ang ganda yung sinabi ni Meryl, no, na yun talaga, maganda yun bilang babae, mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. And as an adult, sana naman itong dalawang boys natin, si Ryan at si Justin, walang napagtripan na babae before. Good boy ba kayo? Opo, ma'am. Good boy. Oh, yes. Kailangan Boy po. respetuhin natin yung mga babae, wag mang trip. Okay? And then, sa mga girls natin, si Jassy, si Akim and Meryl, you respect yourself. Wag niyong hayaang pagtripan din kayo ng mga boys. Actually, Right? it goes both ways. May mga babae din na nagtitrip ng mga Yes. lalaki kasi na parang nalaman nila na crush sila ng lalaki. Oo. Ginagamit din nila to their advantage. Nangyayari din yan. Gawaan mo ako ng project. Crush kita ngayon kasi ginawaan mo ako ng project. Yeah. Pagkatapos ng project, hindi na crush. So, sada no? Kasi ako naniniwala kasi ako sa karma. Pag ginawa natin yan sa ibang tao, babalik at babalik talaga yan sa atin. Okay? Kaya boys and girls, maging good boy and good girl kayo. Okay? Yun lang. So, sa akin naman po is, considered ko na
seryoso ang tao or trip-trip lang is first, if seryoso po yung tao is may empathy siya sa relationship nyo. And of course, having the commitment and consistency sa relationship nyo po. Di kagaya ng trip-trip lang. Kumbaga, sa trip-trip lang po is may gusto lang yung isang tao na kunin sa'yo and pag nakuha niya yon is mawawala na siya na parang bula. And I think that is Ghosting. one of the best example po sa trip-trip lang or seryoso ba yung isang tao. Balik sa iyo, Ryan. Okay. So may tanong na pumapasok po sa isip ko. Um, Justin, kailan ba natin masasabi na pwede na dapat pumasok sa isang relasyon? May nagsasabi na teenage love. Kamusta ba ito? So, para sa akin, as kabataan, pwede na tayong pumasok sa relationship if we have stable job na po. Because it is useless when you love a person and you cannot provide what they need. Most specifically po, the financial need. So, pwede na po pumasok yung isang tao sa relationship if he can sustain his or her loved ones. So, para sa ano po is ng foundation, more specifically because we are dealing with love po is for the future is that the family itself po. So if we don't have stable job as well as money, how can we able to sustain the needs of our family as well as our loved ones if us ourselves cannot provide them what they need? So yun lang po. I think that is the most essential part of my goal po ngayon is that magtapos muna po ng pag-aaral and have a stable job so that when love comes, ready na po ako and I can give my family, my child a brighter future po. So, si Jassy naman po. Jassy. Ayan, for me naman po, madaming nagsasabi na pag nasa teenage love ka, ito ay hindi pa tunay o seryoso. Pero for me, iba yung akin kasi for me, parang wala namang perfect age o timing para pumasok sa isang relationship. Ganon. Kailan nga ba natin masasabi na ready na tayo? First is pag pinapahalaga natin yung emosyon natin, kung may sapat na pag-unawa sa sarili at kayang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Ganon. At pag meron tayong self-awareness, ganon. Kasi pag yung sabi nila na pag magmamahal ka ng ibang tao, love yourself first. Ganon siya. Tapos, pagkilala at pagrespeto along the way at hindi lang dahil sa pressure. Ganon. Kasi sa teenage love, maraming nag-aakala na hindi ito seryoso o tunay na. Ganon talaga yung parang sabi ni mamay ko na parang eto na talaga yung papakasalan ko, ganun. Wala namang ganun. Kundi nasa tao lang talaga yan kung meron na siyang maturity at readiness para pumasok sa isang relasyon. Yun lang. Si Aki kaya, kahit hindi pa siya nagka-boyfriend, pwede naman din siya. How about Kuya Akin naman? Ano yung tanong nga, Day? Ano yung tanong? Pakiulit. Medyo nalutang ako. Kailan ba natin masasabi na pwede na dapat pumasok sa isang relasyon? May nagsasabi na teenage love. Kamusta ba ito? Sa akin naman, no, siyempre medyo maingat tayo ngayon. Ayan, by the way, no, shout out sa mga grade 7 del mundo na nanonood ngayon, si Kit, si Trisha, sa iba pang mga estudyante ko na nanonood ngayon ng Kalambag. Kasi gusto ko magpa-shout out no, del mundo, de Ocampo, Kisumbing at Alcala, hello sa inyo. At saka grade 10 Newton din. Tandaan niyo itong mga bataan. Kasi, ayun, para lang ka rin kay Meryl, no, mas maganda kasi kapag pumasok ka ng relationship kapag, ayun, tapos ka na nakapag-aral. Yung meron ka na napatunayan sa sarili mo na kaya mo na kasi, eto, tapos ka na nag-aral, tapos in the future, kaya mo na rin bumuo ng pamilya. Kasi sometimes kasi, masyado tayo nagpapadala talaga sa ano natin, no, yung sa damdamin natin na kapag nakafeel tayo ng love, kahit nga infatuation lang yan o yung parang kilig-kilig lang, parang inisip na natin na sarap palang magmahal, chuchu-chuchu, but hindi natin alam yung consequences
Kasi nga, di ba, every action has its own consequences na kakaharapin natin. Kaya maigi na mapag-isip-isipan muna. Sabi nga doon sa peer council room na nakita ko no na, kumbaga, isip-isip muna bago tayo pumasok sa isang bagay na sa tingin natin ay kaya pa ba natin o hindi na. Gaya din sa love, no? Kasi sa akin, no, mas okay na rin siguro na naging no boyfriend since birth ka nun kasi nga, di ba? Parang si God na rin mismo yung may gawa nun. So, ayun, tuloy-tuloy lang sa buhay, sa mga bata dyan, no? Wag muna nating madaliin, ulit-ulit yan, wag nating madaliin, no? Hintayin natin yung tamang panahon at ituon muna sa pag-aaral. Okay lang yung crush na yan, no? Kasi ako rin, may nakakrush din ako. Of course, nagko-confess pa nga ako eh. Pero hindi ibig sabihin na yung confession na yun na to show na gusto ko talaga siya na maging sa akin siya, ganon. Nag-confess ako, it's because gusto ko ng peace of mind and gusto ko lang i-let go. And with that, no, I swear to you, kapag nag-confess ka, lalo na sa age nyo ngayon ha, bukas makalawa, mawawala na yun kasi wala na yung challenge na yun nga. Natatakot ka. Siyempre habang tumatagal yung feelings na yun, lalong lumalalim. So, malaga, ikapas mo na, confess mo na. Sabihin mo sa kanya agad na for the peace of mind ko lang to, hindi dahil love kita, dahil gusto na kitang palayain. Yung ginagawa ko. And of course, bukas makalawa, di wala na. Go back to normal. So, yun yung advice ko. Tapusin mo na pag-aral bago pumasok sa isang romantic relationship. Sinusunod. How about Ate Meryl naman? Ikaw, Yes, Dan. sige, kasi magkatabi na kami ni Akim. Ako na lang yung susunod. Sa akin naman, mas similar yung perspective ko kay Jassy, no, na walang makakapagsabi kung kailan yung right time to enter into a relationship. Kasi, gaya nga ng sinabi ko kanina, naniniwala ko dun sa mga high school lovers na, alam mo yun, at a young age, students pa sila, pero napatunayan naman nila yung sarili nila until tumanda sila na talaga napakasal, nagkapamilya, until ayun, hanggang matanda na talaga sila yung nagkatuluyan, di ba? So, totoo naman din yung mga love story na yun, no? And I don't judge, no, yung mga kabataan or mga students pa nang pumapasok into a relationship kasi yun nga, for some, inspiration, alam mo yun, parang pangdagdag lang ng excitement pag pupunta ng paaralan. But, yeah, but for me, take it seriously once, take the relationship seriously kapag responsible ka na. For example, sa bahay, ikaw na nagluluto ng agahan mo, hindi ka na umaasa sa parents mo, yung ganon, marunong ka na maglinis ng sarili mong kwarto, ikaw na nagtutupi ng mga damit mo, ikaw na naglalaba, 'di ba? Kasi parang weird lang na inaasikaso mo yung ibang tao, yung ka-relationship mo when pagdating sa bahay, baby ka pa. Parang gano'n, parang ang weird lang. So, yeah, be responsible muna sa tahanan ninyo. Before you go into a relationship, before you take care of another person. And maganda na pumasok ka na sa isang relationship kapag buo ka na. Kapag yung mga values mo, alam mo na yung wants and needs mo. Kasi pagdating sa relationship, mayroon kang autonomy, marunong ka magsalita, parang you show up for yourself, no? Hindi yung puro kung ano lang gusto ng ka-relationship po, yun lang ang masusunod. So, importante na before going into relationship, alam mo na yung sa sarili mo kung anong mga gusto mo, hindi gusto, boundaries, no? Babalik talaga tayo sa boundaries. So, yun yung para sa akin. Be responsible muna and maging buo ka, no? So, self-discovery, yun yung para sa akin na better to do once young ka pa, discover yourself, take in opportunities kung saan mag-grow ka, ma-explore mo yung sarili mo. Ganun. So, yun lang. I agree to you. Yes. How about you, Mama Iko po? Okay. Tama I agree no, yung sa mga sinabi nila, kailangan nakapagtapos ka na ng pag-aaral, kaya mo na i-sustain financially, or mag-support financially kung gusto mo na to be in a relationship na kailangan
you can sustain already, mayroon ka ng stable job. Yeah, very good na thoughts yan. Pero for me naman, teenage love, that's normal para sa inyong edad talaga. Dadating talaga yung magka-crush, yung from crush pa lang hanggang sa iniisip mo na siya sa gabi, parang gusto mo na siyang makasama pagdating sa school, hanggang sa yung gano'n, maliligaw ka na, that's normal, no? So if you decide na to be in a relationship na at your age, kailangan talaga balikan natin yung sinabi kanina, mas unahin din natin yung isip bago yung emosyon, 'di ba? So, hindi siya ganun kadali na pag gusto mo na in a relationship, okay, go na agad. Huwag ganon. Kailangan maging responsible din kayong dalawa ng partner mo. You set your boundaries, make each other lang as an inspiration na matupad ninyo yung goal ninyong dalawa. 'Di ba? Mas masarap kasi mangarap na may kasama. Right? So, kailangan yung ano mo, yung let's say girlfriend or boyfriend, make each other an inspiration na matupad yung pangarap nyo. Kasi marami talagang nangyayari from high school love to marriage na ang tawag doon na nag-succeed. Happily ever Marami, after. maraming nangyari ganon na nag-succeed naman, hindi naman lahat na nag-boyfriend and girlfriend ng high school parang naging agad na pariwara yung life. Hindi naman. Kailangan lang maging responsible, maging matured, you set your boundaries. So, it's okay. Okay lang naman na magka-love life kahit nag-aaral, basta lang maging matured. And yun, paulit-ulit ng sinasabi. Basta alam niyo na yung mga kabataan, matatalino naman kayo. 'Di ba? Yun lang. Okay, thank you po, ma'am. I think may tanong po si Jassy po, ma'am. Yan, etong tanong is, totoo bang ang first love ay laging unforgettable para sa kabataan? Bakit o bakit hindi? Sino gustong sumagot? Ako muna. Already, Okay. First love. Okay, para sa akin lang, no, based lang sa aking na experience po is hindi man siya naging unforgettable, but naging lesson siya para sa akin po, kasi yung first love ko po is nung grade 5 pa po ako. Grade 5 pa po ako. So hindi ko talaga nakilala yung babae, then yun, nagkahiwalay. Mga 1 week lang ata kami noon. Mga 1 week lang. So, yun. Naging lesson man siya sa akin para Nawala si Ryan. Sayang, ganda na no sinasabi. Nabitin tayo. how about Justin po? Okay. So, Yun lang po. yung first love ko po is unforgettable. I was kumbaga tawag doon is puppy love po nung I was a grade 7 student. And it was unforgettable in a way that because of that relationship, nag-excel ako sa academics, gusto ko nang pumasok araw-araw. And because of that is naging unforgettable yung first love mo, because first love po is you have relationship on the love itself, na naging experiencado ka po, and because of that po you gain knowledge and understanding kung ano ba talaga yung relationship at kung ano ba yung dapat at hindi dapat gawin. So that is what I've realized po in my first love. So how about Jassy? First love. Okay. For me naman, unforgettable siya in a way na madami kang natutunan sa first love mo dahil first mo siya, ganun, dahil siya ang una mong minahal, siya sa kanya ka nakaranas ng mga bagay na hindi mo naranasan pa, ganun. Naging lesson siya para sa next relationship mo ay mas
mas ready ka na, mas matured ka na, ganun, mas experienced ka na din. Ganun lang. How about ang mga ate at kuya? Una ka naman dahil. Ako talaga. Ikaw na naman. Okay, so for me, no, like I said earlier, hindi pa ako nagkakaroon ng isang romantic relationship. No? I've never been in a romantic relationship. But, wait lang, ano yung question? Naniniwala ka ba doon na unforgettable ang okay, first? yes. Yes, of course. Kasi first nga, di ba? I mean, even sa ibang mga bagay, kahit hindi pagdating sa love, natatandaan talaga natin yung first time, di ba? For example, first day of school or first day nagpabunot ng ngipin, ano yung experience mo, hindi mo yan makakalimutan. O, for yung sa mga babae, first time nag-menstruate, di ba? Hindi natin yan makakalimutan yung mga first time talaga. It's memorable talaga for so many reasons. And for me, andun nga, hindi pa siya nangyayari and I'm still waiting for that first time. First time in love. But yeah, kasi gaya nga lang sinabi ko kanina, before, mayroon na talaga nun mga talagang pag high school, mga nagpapaligards ka na gano'n, nagko-confess, tulad mo, oo. Pero, ayun nga, wala pang nakaka-ano dun sa boundary ko, which is after schooling na talaga. So, may mga nagsasabi din na ang taas naman ng standard mo kaya hindi ka pa nagkaka-relationship. But yung tinatatak ko sa utak ko, gaya ng sinabi ni Ma'am Maiko kanina, don't settle for less, no? So, yun, kahit man sinasabihan na nila ako, taas ng standard mo, babaan mo para magka-jowa ka na, bla 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 bla. Sa akin naman, what's the rush? Yung ganon. Parang hindi ko kailangan madaliin yung sarili ko. Darating at darating din talaga yan. Tsaka no pressure, no? Nabanggitin natin kanina na kaya pumapasok yung mga kabataan sa relationship dahil sa peer pressure. But, kasi nagka-jowa na lahat ng friends, siya na lang yung naiiwan. Laging third party pag nagkakaroon ng gala. So, Third it's wheel. important. Yes, third wheel. Hindi pala third party joke. Wrong pala yun. Third wheel lang pala. So, ayun, talagang it's okay. It's okay if wala ka pa ngayon, no? It will happen in its right. Go, ikaw na yan. Ako naman, no, siyempre, if we translate this into history, so, yung first ever talaga na nagiging recorded yan, no, parang record-breaking, kumbaga. Then, direct naman sa love, siyempre, no, naalala mo talaga, but not all person na may good first love na experience and bad and whatever experience is that, no? Kasi nga, kung good naman, then okay, take it as ano na lang, okay, masaya ka, pinagpala ka, hindi ikaw na, joke lang. Oo, pero kung bad naman, syempre, sabi nga nila, mistakes is not always a failure, no? Minsan, we can learn from it, and of course, yung natutunan natin, magiging basehan natin towards our future relationship ba ganon. Tandaan niyo yung mga bata, no, may mga estudyante kasi ako nanonood kaya mahirap na. Kaya joke lang. No, ayun. So, talagang if yung first ever natin naman maganda, so wag natin masyadong dibdibin, wag natin seryosohin ganon kasi nga malay mo pinoprotektahan ka lang ni God, no, na mapunta sa taong yon, baka mamaya may ibang agenda pala yun siya. Mahalaga, no, na lagi natin ipag-pray talaga palagi na tawag nito na kung meron man darating sa buhay natin, sana siya yung taong seryoso sa atin. Kasi minsan talaga, di natin alam yung panahon, sabi nga nila, gulong ng palad. Minsan maganda yung takbo ng relationship mo, minsan din ay hindi. Kaya mahalaga talaga na mapag-isipan. Higit sa lahat, no, lagi natin idulog sa Diyos kung sino man yung ibibigay niya sa atin. Sana tanggapin natin ang buo-buo para din siya unconditional na. Sana all. Sige, si Ma'am Maiko ata na sunod. Sige, Ma'am Maiko. I-relate ko ba sa kabataan ko? Before ko sagutin, no, parang excited din ako sa magiging first love ni Meryl. Kailan kaya yan? Pero no pressure. Abangan. Okay? Abangan. At saka ni Akim din pala.
Anyway, nung kabataan ko naman, ilang taon na ako ngayon, 30 plus, ganun na lang. Hindi ko pa rin nalilimutan yung first love, Char. So, indeed, hindi talaga madaling kalimutan yung first love, lahat ng first time ng buhay natin. Sabi nga ni Mary, lahat naman tayo dadaan talaga sa first time at lahat ng mangyayaring first time sa atin, hindi talaga siya malilimutan. It's either it gives you lesson or nag-succeed man yung first time mo. Marami kasing pwedeng mangyari sa first time. First time in a relationship, first time in your job, or first day in your school, first time applying for a job, first time na ikaw lang mag-enroll sa college, yun, pagdadaanan nyo talaga lahat yan. So, hindi lang sa love, lahat ng first time, hindi talaga natin yan malilimutan. And siguro hanggang pagtanda, dadalhin natin yung experience natin dyan. 'Di ba? Kahit ako nga hanggang ngayon, ma-remember, naaalala ko pa rin yung first ligaw, yung first I love you, yung first crush, yung mga ganon. So, yun lang. And it's good for sharing na hanggang may share mo na din sa mga anak mo in the future, sa boyfriend mo, yung mga ganon. So, hindi talaga natin malilimutan yung first time, yung first love, and all, yun. Next question. Okay. Justin? Yes, next question. Ano nga ba ang dapat unahin? Pag-ibig o pangarap? Yes, Justin? Ah, para sa akin po, kung papipiliin po ako, kung pag-ibig ba or pangarap, most especially po is pwede naman tayo umibig habang nangangarap ka, tapos as well as nangangarap ka is why not? 'Di ba? Pero pag pipiliin po talaga ako, kung isa lang po talaga yung papipiliin, is pipiliin ko po yung pangarap. Kagaya nga ng sinabi ko kanina po sa other questions is that pag inuna ko po yung pangarap ko is I can provide most specifically financial needs as well as others that can be needed in the future po in my family. So, how about Ryan? Ko naman po is kung pagpapagpiliin ako sa dalawa, ang pipiliin ko talaga is ang aking pangarap. Kasi ang pag-ibig is makapag-iintay yan. Darating yan sa tamang oras. Yun lang po. How about Jassy po? Ayan, para naman sa akin, pag-ibig o pangarap. Tama ba? Pag-ibig o pangarap. Katulad ng sinabi ni Justin na ayos lang din naman mangarap habang umiibig o umiibig habang nangangarap at sabay kayo nangangarap, ganun. Pero kung ako talaga ang papipiliin, gusto ko talaga unahin yung pangarap ko. Kasi love can wait. Ganun. Yes. At your age talaga this time, kailangan pangarap mo nang piliin at i-prioritize natin, okay? Yes, kasi medyo mahaba pa yung pagdadaanan ninyo, bata niyo pa. So marami pang magiging experience, marami pang magiging lessons in life. So yung pag-ibig, darating at darating talaga yan at the right time, at the right age, at the right maturity. Okay? Yes. Diba? Sige. Wrap up na natin, guys. Jassy? Okay, for further announcements po, Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. available on YouTube and this FB page kung saan tayo nagla-live. Inclination, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, every Wednesday, 3 to 4 p.m.
Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. Yun lang po para sa episode na to. Maraming salamat! Thank you so much. Napakikinig. Thank you, everyone. Thank you po.